Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright! Kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na ang buhay-buhay natin dyan, no? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo? May nagbago na ba, no? May mga iba na ba? Or baka naman wala pa rin, no? Ganyan pa rin kayo, no? Walang nagbabago, wala pa rin kayong ginagawa para sa recovery nyo. Diyan pa rin kayo sa bahay nyo, kayo lumalabas, puro na lang kayo takot, no? So, yun. Yung mga ganyang behavior kasi, ano yan eh, ayan na yung sinasabi nating kasanayan, no? Takot ka sa ganito, takot ka sa ganyan, ayaw mo ng ganito, di ba? Sa paraan kasi na sa ano kasi, sa recovery, lahat ng mga yan, puputulin mo lahat yan. Wala kang ititira diyan. Although, meron man tayong takot, pero yung takot na ginagawa na natin, yung second fear, no? Yun yung kailangan nating harapin, no? Sabi nga ni Clerix, no? Face your fear, no? Kasi di naman yan delikado, hindi yan, kumbaga, harmless, ganun. Ano lang siya, base nga sa napag-aralan na natin, no, mga na sabi ko na sa inyo, no, noon pa, na hindi yan delikado, kapatid. Yan ay, ano lang, base natin sa science, yan ay, ano lang, kumbaga sa Tagalog, nervyos. So, di ba, nervyos, di naman nakakaano yan eh. Kasi yan ang term sa Pilipino, yung nervyos. So, may nervyos ka. Diba? Sa mga lumang ano. Pero ngayon kasi, sa panahon natin ngayon, no, siyempre, iba na. Anytime, anywhere, pwede ka na mag-google, pwede ka na mag-search kahit anong ano. Ang lalabas yan is anxiety, no? Anxiety disorder, no? Sa ating nervous system, no? So, yun, dami-dami sinasabi, no? So, yun. Last time na banggit ko yung about sa safety behavior, no? Yung mga ginagawa natin na, although dati ko pa naman na-vlog to, you know? Gawa lang natin ng mismong vlog para mas maintindihan nyo kung bakit tumatagal, no? Bakit na-stuck ka na dyan. Lagi na lang ganyan, lagi na lang ano. Kasi nga, meron ka mga ginagawa na halos di mo napapansin or napapansin mo siya pero ayaw mo, no? Ay gusto mong gawin, pero yun ay mas lalong dumadagdag sa anxiety mo, no? So, yan. Intro. J Montero J Montero J Montero. So, yun ang ano mga pre, no? Safety behavior, safety habits na ginagawa natin, no? Sa tuwing may atake, sa tuwing may nararamdaman tayo na kakaiba, yung ginagawa natin para mawala siya kagad, no? Yun, dyan na papasok yung quick fix, no? Yung gusto mo mabilis mawala, bigla na lang mawawala, ganun. Mawawala ka na kagad dun sa pakiramdam nun dahil ayaw mo yun, no? Sa paraan kasi ni Clerix, no? Hindi pwedeng ganun. Haharapin mo talaga yun. Kung ano nararamdaman mo, ramdamin mo. Kasi, ayun ang paraan eh. Although, sinasabi ko to ng ganito lang, pero sa inyo, di ba? Gaya ko dati, no? Nung nalaman ko yung mga bagay na to, haharapin lang. Tatanggapin ko. Halos mamatay-matay na ako, hindi na ako makahinga, no? Halos hindi na, gulong-gulo na yung isip ko. Halos nahihilong-hilo na ako, tatanggapin ko lang, di ba? Ganon din ang tanong sa inyo, di ba? Ganon din ang, alam kong pakiramdam nyo or naiisip nyo, no? Bakit ganito, hilong-hilo, para na akong mamamatay, tapos tatanggapin ko. Di mamatay talaga ako, di ba? So, yun. Doon ko naisip na, ay, hindi siya ganun eh. Kaya binasa ko yung libro ni Clerix, pinakinggan ko yung mga audiobook niya, no? Plus yun sa mga Google, mga testimony ng ibang tao. Alam nyo ba? Noon, sa pagtsatsaga ako, no? Nanonood ako ng mga podcast, mga 2 hours, 3 hours siya nag-live. Doon lang ako nanonood lang ako, nakatulala lang ako ganoon. Kaya itong mga video ko, siguro naman, may mga video ko, tataas ng mga minutes, no? 10 minutes, 20 minutes, meron pa ako yung halos ang oras na no? Yung pinagtsagaan ko yun. Kasi nga, pinagtsagaan ko yung mga podcast, mga audiobook, mga video na kung ano-ano about sa anxiety, no? Sinatsaga ko talaga yun. Kaya kayo, kung wala kayong tsaga, wala. hindi kayo makakaano, hindi nyo ma-meet yung recovery kung binabase yun sa itsura. Gaya ko, no, hindi man ako itsura ko yun, no? Kung babasa, bakit magsalita kaya, ayoko niyan, di ba? So, nasa sa inyo na yan, no?
Ah, ito si Jay Montero, di naman ano to eh, di ba? May ganun din. Pero ang isipin nyo, sabi ko nga sa inyo, wag nyo akong titingnan, wag nyo akong ano, pakinggan nyo lang yung sinasabi ko, no? Dahil sa taong may anxiety, kaya niyang ano yan, kaya niyang baliin yan yung mga, si Jay Montero, maganda to magsalita dati. Bakit ngayon, iba na, di ba? Mga ganon. Or si ganito, okay na may mga vlog niya, bakit ngayon, iba na, nag-iiba na yung vlog niya, no? So, siyempre, nasa anxiety pa rin tayo, no? Kaya dapat, tsaga-tsagain nyo lang, no? Kasi nga, itong mga binabagi ko sa inyo is part, no? Malaki may tutulong nito kung nauunawaan nyo, no? Kung ibabase nyo sa itsura, sa pananalita, ay labas na yun. Hindi na yun, hindi na yun para sa recovery mo. Sa sarili mo ng pang-interpret yun. Sarili mo ng pag-iisip na kinokontrol ka, no? Sana nag-gets yung ibig kong sabihin. No? So, ayun, anyway, no? Balik tayo dito sa safety habits na ginagawa natin, no? So, simulan natin sa umaga, no? Yung body scanning, alam niyo yun, yung umaga pa lang, pagkagising nyo, hindi pa kayo nakakabangon, ini-scan nyo na kagad yung katawan nyo, no? Saan ba may masakit? Saan ba may pakit na, ano? Sabi, hanapin mo muna. Pakaramdam mo, tapos mag-BP ka. BP, pulse rate, tapos mag-check ka ng kung ano-ano sa Google, no? Ayan kagad eh. Ayan kagad ang inaano natin, no? May saan ba may masakit, saan ba may makati, saan ba may mabigat, di ba? So, mali yun. Sa parang kasi ng recovery, although sa una, ganyan talaga. Pero kung kinasanayan mo na ganun araw-araw, eh, iba na yun. Parang may stuck ka dun sa ganun. Kasi hanggat ginagawa mo yun, mga ganun, wala. Nandun ka pa rin. Kasi dati, nung ako, yung mga time na talagang kalakasan ng ko, pag nakatulog ako niyan, paggising ko, ganun na naman yung pakaramdam ko. So, check na naman ako, mag-google na naman ako ng kung ano-ano, ba't sa nararamdaman ko, no? So, ganun. So, kung kayo, matagal na kayo sa channel na to, no? Kung matagal na kayo nakikinig sa akin, no? Nakakapanood, eh, alam nyo na yung mga ibig kong sabihin, no? Kung dedirekta kagad kayo kay Clairwix, no? Or yung mga naituturo ko na, no? Kung doon na kagad kayo, no, okay lang din naman. Pero maigi rin, malaman nyo yung mga gawi, mga nakasanayan na natin, no? Na, ay, mali pala yun. Yan, di ba? So, dun na papasok yung mga ahan yun, no? Mga, ay, kung ano, mali pala yun. Mali pala yung ginagawa ko yun. So, babaguhin ko yun. So, yun. Lalo nagpapalakas yun, no, kapatid? Lalo nagpapalakas sa paniniwala mo na meron ka talagang sakit. Dahil sa ginagawa mong body scanning, no? Ayan kasi ang ano dyan, eh. Parang mo na rin yung sinasabi sa katawan mo na, ay, meron akong sakit talaga. Kaya kailangan lagi ko siyang i-check, no? Tumaas lang yung BP mo, tumaas lang yung pulse rate, or ano ka na kagad, natatakot ka na, no? So, yun ang doon, pinaka-ugat doon, no? Pinaka-resulta, takot, no? So, kung tumaas yung BP mo, halimbawa, kumain ka na, or nag-exercise ka, tapos pagkatapos mo, nag-BP ka, hindi pa kalmado yung katawan mo, nag-BP ka, tumaas, natakot ka, tataas lalo yan, no? Ganun kasi yun. So, sana maintindihan natin na bawat gawin natin, kahit nga magpigil ka lang ng ihi, eh, tataas na yung BP mo nun, eh. So, kung doon ka bumabase, ay mahihirapan ka. Kasi, hindi mo nauunawaan kung ano yung paraan, tamang pag-BP, tamang ano ng dugo natin, no? Kasi every time na maglalakad ka, kahit nga yung ano ka lang eh, mainis ka lang ng kaunti, tataas yan eh. Ang problema lang, kapag high blood talaga, no? Naka-maintain lang sa taas yun. Kahit magpalipas ka ng mga 10 minutes, tapos nag-BP ka ulit, mataas talaga, yun ang high blood talaga, no? So, kailangan na natin doon ng gamot, no? Maintenance. Gaya ko, no? Yung mga unang time na, naggamot pa ako, nag-maintenance ako ng mga, hindi mo maintenance, parang mga 2 months yata ako no? Kasi kumalma, tapos, sa sobrang dugo ko, no? Sobrang baba na, nahihilo na ako. Baba na kasi ng dugo ko. So, pina-stop na ng doktor yun, no? Tinigil na kasi nga
Wala na ako halos na na dugo ganun. Sobrang baba, sobrang baba na, tapos nag-exercise pa ako, tapos wala akong kinakain na halos, no? Puro kinakain ko ng mga oatmeal, mga gatas, mga ano-ano lang. Eh, syempre, yung energy ko, iba. Iba kasi yung energy pagdating sa no? Sa mga, pagdating sa dugo, no? Yan. Pero science pa rin yan. So, doktor ang magpapaliwanag sa'yo, hindi ako ah. Binibigyan ko lang kayo ng kaunting ano. Sunod, ayaw mapag-isa, no? Yan ang mga karaniwang nagiging behavior ng taong may anxiety, no? Anxiety disorder, no? Yung ayaw nilang mapag-isa, ayaw nilang ayaw nilang, yung sa iba, may kabaliktaran kasi yan sa social social anxiety, tsaka yung sa generalized, no? Generalized anxiety, tsaka may mga panic tsaka agoraphobia, no? Takot sila lumabas, takot sila sa ibang tao, no? Takot silang makihalubilo. Ito naman, yung naging behavior natin is ayaw natin na mapag-isa. Gusto natin may kasama, gusto natin may laging kausap, no? Pag wala silang kausap, dun sila inaatake, no? So, yun, nagiging kasanayan din natin yun. Ganon din ako noon, no, kapatid. Nung first time ko na, dun sa Silang, alala nyo yun, sa Silang kami nakatira. Kapag umalis silang lahat, ang ginagawa ko yung pag ako mag-isa, naghahanap ako ng gagawin ko. Minsan nagluluto ako, naglilinis, minsan nagbablog na nga lang ako para may magawa ako, no? Minsan papaligo ko ng aso. Ginagawa kong busy yung sarili ko, no? So, nawawala ko yung takot, nawawala sa isip ko na mag-isa ako, na if ever maatakihin ako or may mangyaring masama sa akin, hindi ako makahinga, hindi ako walang tutulong sa akin. Yun ang iniisip ko. Pero sa tulong ng kaalaman na lalaman ko, no, iba eh. Wala namang kinalaman yung wala sila sa kasi pinanganak ka naman mag-isa eh. Diba? Parang ang layo eh, no? I mean, ibig sabihin, hindi habang buhay may kasama ka. May kasama ka na lagi nga sa'yo, no? Siyempre sa paraan ng recovery, mag-isa ka talaga, no? Mag-isa mong harapin yan. I mean, hindi naman sa sa tulong din ng mga ganito, mga doktor, mga nagpapayo ko sa inyo. Yan naman, kaya nga sabi ko sa inyo, dadalhin nyo yan. I-imbak nyo sa isip nyo yan yung mga aral, mga turo, mga advice, mga testimony ng ibang tao. May nyo yan sa sarili nyo. Ay mo nga, kaya ko naman pala mag-isa. Tapos yun, nung mga time na mag-isa na ako sa bahay, no? Yan. Medyo may takot ako na diyan na lumalabas yung tibok ng ko, yung mga sintomas ko, no? Bilis yung tibok ng puso ko, tapos nanginginig ako na hindi ko maintindihan bakit ako nagkakaganito, ganyan. Kasi iniisip ko na mag-isa ako, na baka may mangyaring masama sa akin, walang tutulong sa akin. Di ba? So, mga time na yun, hindi siya hindi siya yung kompleto na aatakihin ako gano'n. Hindi. Hanggang sa nakauwi naman yung mga kapatid ko, nakauwi naman yung pamilya ko dun sa Silang, wala mo nangyari masama sa akin. So, ako na lang yung gumagawa nung kinakatakutan ko, no, na ako lang mag-isa, no. So, yun. So, nabali ko lahat yun. Hanggang sa, gaya nito, mag-isa lang ako dito, no. Wala naman sila, andun sila sa kabila, no. So, maghapon ako dito. Ako lang mag-isa. Walang sa akin. Kumbaga, nasanay na ako na ganun. Kasi nga, sa part na recovery, no, hindi pwedeng nakasandal ka sa tao, no. Nakasandal ka sa, nandyan sila lagi. Hindi pwede eh. Kailangan rin sila. Kumbaga, wala rin sila kahit paminsan-minsan. No? Hindi kasi hindi ka makaka-recover kung talagang nakadikit ka. Kaya swerte din yung may mga pamilya na pamilya na sama-sama sa isang bahay, hindi yung parang masaya lagi, no. May mga ganung pamilya, madaling maka-recover yung tao din na ganun eh. Kasi napapalitan ng saya yung nila. Pero pag sila lang mag-isa, doon nalalabas yung mga kalungkutan nila. So, parang ang gulo ng paliwanag ko. Kasi merong mga pagkakaiba kasi yan eh. Merong mga malalakas pag mag-isa. Meron namang mahina pag mag-isa, di ba? Gaya ng mga basta yun, yung limutan ko. Malakas sila pag mag-isa. Introvert, yun.
Pero iba yon, ibang ano yun, disorder yun eh. Pang ano yun, pang mag-isa, mga geek, mga ganun sila, no? So, yun. Tapos, pangatlo natin is umiiwas. Umiiwas sa mga umiiwas sa mga lugar na gusto nilang puntahan. Yung malalayo, no? Iwasan nila yan. Basta doon lang sila sa comfort zone nila. Minsan kasi ang comfort zone, hindi lang basta sa bahay yan. Meron sila sa paligid din ng bahay. Doon lang sila masaya, doon lang sila umiikot, no? Pag lumampas sila ng gate, gaya ko dati, di ba? Ang kwento ko sa inyo. Hanggang doon lang sila lagi, no? Gaya ko nga. Tatawa nga ako pag iniisip ko yun, eh, no? O ano, ba't ganun? Ibig sabihin lang. Ganun ako ka-sensitize ng mga time na yun. Kaya nung ano yun, aral-aral, di ba? Mga natututunan natin is mababali natin yun. Mapapalitan natin ng tapang yun. Kasi hanggang doon lang yun eh. Kasi hanggat nagpapasakop ka, hanggat nandun ka lang sa comfort zone mo na yun, hindi ka makaka-recover ka pa din. Kasi yung mga kinakatakutan mong lugar na malayo, iniisip mo pa lang yan, natatakot ka na. O paano na lang kung nandun ka na, di ba? O paano na lang kung ikaw lang mag-isang pumunta doon, di ba? Parang, mas lalong lalabas yung mga simptomas pag maghirap ka na huminga, sakit na ng ulo mo, kakaisip, no? Silong-hilo ka na, no? So, yun. Iba rin kasi kapag nag-iisip ka talaga ng future na may halong takot, no? Kaya sabi ko sa inyo, let it be. Hayaan nyo. Hayaan nyo siyang, hindi pumunta ako doon. No? Kahit anong maramdaman ko, wala akong pakialam, no? Hayaan ko lang. Bahala na. Kung may mangyari sa akin, okay lang din. Kasi gusto ko to eh. Isa pa yun sa aking mga kagustuhan, no? Sana nag-iintindihan yung mga paliwanag ko, no? Masyado kasing eh. Masyadong mainit na. So, yun, sunod. Cellphone ka ng cellphone, no? Isa pa yan. Kung may maramdaman ka, cellphone ka na naman, no? Ginagawa na kasi nating yan eh. Ginagawa na nating pamalit, no? Pamalit sa kung ano man yung nararamdaman natin, no? Nagpo-focus tayo sa pag-cellphone, tapos cellphone naman, mag-google ka naman kung ano-ano, no? Ang mabisang gawin natin dyan is iwas muna tayo sa cellphone, no? Mga social media, mga ganyan. Kasi ako niyan noon, naikwento nga noon na iniwasan ko talaga yung mag-cellphone. Although sa gabi lang, check lang ng oras, check lang ng mga chat. Pero hindi ako tumatambay na may hawak akong cellphone. Nilalayo ko talaga sa sarili ko yan. Kasi nga, mas nagpo-focus na ako sa realidad, no? Focus sa nature, sa mga bagay sa paligid, mga halaman, mga ganyan, mga aso. Ayan ang ko noon eh. Kasi nga, hanggat nakatago ka doon, hanggat naandun ka sa loob ng yung isip mo nagpo-focus doon sa cellphone, sa paligid mo, tas nakakita ka ng mga kaibigan mo na masaya, nag-outing, mga sila, no? Parang malayang-malaya, no? Tapos ikaw, mapoprostrate ka, kapatid. Diyan ka na makakaisip ng mga, parang pipilitin mo talaga yung sarili mo na ganun, kahit hindi mo pa kaya, di ba? Siyempre, lang muna, control muna sa mga may tamang oras para diyan. No? May tamang panahon para magawa mo yung mga bagay niyon. Sa ngayon, siyempre, focus ka muna sa healing, no? Sa healing journey mo. Maigi nga, ma-share mo sa kanila, no? Kung sino may mga gusto mong sharean. Gaya ko, no? Naman ako mapag-sharean. Kayo lang, di ba? Kayo lang na nanonood, no? Kayo lang yung alam ko na makakaintindi sa akin, no? Kasi nga, sa atin may mga karaniwan, sinatago natin yan eh. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob, no, na magbahagi sa inyo, no? Kasi nga, nakakaluwag sa akin, nakakaluwag sa pakaramdam ko na mag-share ako sa inyo kung ano man yung mga naranasan ko noon, mga ginawa ko, no, na i-share ko sa inyo, no. Kasi malaking kaginawaan para sa akin na makapag-share ng mga bagay-bagay about sa anxiety. Tapos nakakatulong pa ako, di ba? So, bonus na lang yung mga kikitain natin dito sa no? Pero wala na yun eh. Hindi na mahalaga yun eh. Kahit nga wala akong views, maraming views, wala namang yan eh. Hanggat may nanonood sa akin, okay lang. Okay, kahit isa, okay lang sa akin yan.
ang mahalaga maibahagi ko or mai-share ko kung ano yung nasa loob ko, no? Kung ano yung mga nalaman ko, na tutunan ko din, no? Kaya kung makakatulong sa inyo is mas okay, no? Siyempre, mag-chat na rin kayo, no? Mag-comment kayo kung ano yung mga naitulong ko sa inyo, no? Eh, kumbaga yung mga pa-thank you, mga pa-thank you nyo is ano na yan, bonus na lang, no? So, yon, haba na. Gusto puntahan, nagkakaroon tayong avoidance, no? Kung gusto mong pumunta doon, pipigilan ka dahil sa takot na may mararamdaman ka doon pangit, no? Ganyan din ako noon, nung mga time na nasa silang pa ako, no? Hindi ako talaga makalabas-labas noon, no? Nakakalabas naman, pero lumayo, hindi ko magawa-gawa yun, kasi may takot, no? Hanggang sa na ano na hanggang sa pina-practice ko na lumabas, lumayo, magmotor, kung saan-saan. Nakakaramdam ako pero nawawala kasi nga may dala akong motor, may dala akong pag inatake ako dito, paano na tong motor, di ba? Parang ganoon eh. Hanggang nakakauwi naman ako, kahit anong pakiramdam ko okay yun. Tapos sunod na araw, ganoon na naman. So, na-practice yun na naman nangyayaring masama sa akin. Sa isip ko lang yun eh. Gumugulo lang talaga siya sa isip ko pero hindi siya nagkakatotoo. Ganun ang pagharap, kapatid. Kaya kung ikaw, nandiyan ka pa rin sa bahay nyo, hindi ka pa rin lumalabas, hindi ka man lang tsikahan sa labas, no? Pupunta sa court or nakikisama-sama sa mga ano, ibig sabihin lang, hindi mo pa halos na naunawaan kung ano yung nangyayari sa'yo, no? Kailangan muna nating dahan-dahanin yan, no? Kaya kung ikaw, gusto mo may maraming matutunan, dami ko na nagawang video dyan, kapatid. Yun mo na lang, pagtiyagaan mo lang. Dahil ako noon, mga time na sabi ko sa inyo, 3 oras pinagtsatsaga kong panoorin yan. Yung kay Claire Wicks nga, 1 hour, 2 hours. 2 hours ko pinapakinggan yan, paulit-ulit. Hanggang sa naiintindihan ko, nagigets ko na, kaya pala ganun. Hanggang sa, yun. Kasi kailangan lang din talaga natin magtiyaga, kapatid. Dahil, kung gaya mo, gaya ko, no? Wala man tayong pampadoktor, wala man tayong pampa-psychiatrist, no? Tiyaga-tiyaga lang, no? Hindi natin kailangan magmadali, no? Kailangan mo lang unawain, no? Although hindi ko naman mapipilit yung iba na gaya nung iba, wala namang access sa no? Internet. Minsan nakakapanood sila pero hindi nila halos natatapos, no? Kasi nga kulang ang data, no? Pero sabi ko nga, gawan nyo lang din ng paraan para malaman nyo, maunawaan nyo kung ano talaga yung nangyayari sa inyo. Base lang natin sa pakiramdam, sa ay ganito kasi, tapos niniwala ka sa ibang tao na ganito ganyan, na ganito yung sinabi niya, iminom ka ng ganito lang ginawa niya. Okay. Tapos sa bandang huli, bandang huli, hindi naman pala totoo, no? So, yun. Kasi dito sa mga binabahagi sa inyo is, talagang totoo to, no? I mean, may pagbabago mangyayari sa'yo kung nauunawaan mo siya, no? Hindi mo siya kinokontra. Walang pagpipigil, no? Walang sa sarili mo mismo, no? Kasi pagdating sa anxiety, kaya niyang kontrolin yan, kaya niyang tawag dun, hindi paniwalaan yan. Ang papaniwalaan mo pa rin yung nasa sayo, yung sa sarili mo, no? Paano mo naman papaniwalaan yun? Hindi ka naman doktor, hindi ka naman nag-aaral ng di ba? Hindi ka psychiatrist, wala naman payo galing sa mga nanonood lang din naman tayo, no? So, ganun ang kasi dyan, kapatid, no? Sana maintindihan natin. Medyo harsh lang ako magsalita ngayon, no? Kasi nga, marami akong napapanood, marami akong nakakausap, no? Medyo, hindi naman sa, parang, paulit-ulit, no? Kaya sabi ko, tsagayin nyo lang yung mga video ko, may matututunan kayo dyan. Bubukas yung isip nyo dyan. Kasi, yan ay dyan din ako galing, no? Yung mga paghihirap na yan is, ko yan, alam ko yan. Kaya kung tatanungin nyo ako about sumakit din ba yung ulo mo, lagi bang ganun, di ba? Parang uulit lang tayo pagdating sa ganun, no? Oo, naranasan ko yan, kapatid. Kaya kung mga babalikan yung vlog to ko, pangalawang vlog ko na andun lahat ng mga sintomas ko na, hindi pa nga lahat yun eh, marami pa eh. Pero yun lang yung naisulat ko ng mga time na yun. Kasi nga,
gusto ko na mag-vlog, no? Gusto ko na mag-share kasi nga, di ba? Gusto ko naman magbahagi or may makausap, no? Nakagaya ko rin, no? Kaya nga nung mga time na yun, bumuhos na yung mga nagchat-chat, ang dami na kumakausap sa akin, no? Dito, ganyan, ganito, ganyan. Hanggang sa ano, kaya nga, ang ano ko dyan is, kamusta na kaya sila, no? Sana, yung mga nakausap ko noon, mga dati pa, no? Mga talk time ko, no? Sana naging okay na kayo, no? Kaya ang ano ko dyan, kung di man, ano, nandito pa rin naman ako, no? So, yun, nagdadrama pa no? Yun nga, yung safety behavior is yung ginagawa mo na nagdadala ka pa rin ng tubig, ng pamahid, mga ointment, na mga headset, mga pang-distract mo, no? Yan, yung nagiging ano rin natin yan, safety, ano natin, no? Sa mga una, no, ano mo rin, hindi naman kailangan, no? Kasi ang sa akin noon, ginagawa ko siya para ma-distract lang ako. Pero hindi siya nakakagaling, no? Hindi nakakagaling yun. Although mawawala siya, pero babalik yun. Pero, yun nga, natututunan na, nakakasanayan na natin na ganun, wala. Nagiging habit na siya, no? Hindi ako pwedeng umalis pag wala akong ganito. Hindi ako pwedeng umalis kapag kulang, wala akong tubig, wala akong, di ba? Hindi rin ano yun eh. Hindi rin, parang, mahirap din i-advise na ganun eh, no? Kasi nga, nasa part ka na na recovery. Kung tutusin, hindi mo na kailangan yun. Dati naman, nakakaalis kang walang tubig. Nakakaalis ka naman walang ointment. Wala kang headset, di ba? Kasi nga, nilimutan mo pa yung cellphone eh, di ba? Nakakaalis ka naman. So, ganun mag-practice, no? O one time, gawin nyo lang, umalis kayo ng wala talaga lahat, no? Walang damit. Hindi. Wala kang bit-bit, no? Ano mo lang, nakadamit ka lang, nakasapatos, tapos nakapantalon, umalis ka, dala pera, wallet, ganun lang. Try mo yung mga ganun mga bagay, no? Para ma-expose ka sa mga kinakatakutan mo. No? Sa una, nakasama lang muna, may mga kasama ka, pero katagalan, no? Kasi nga sabi ko sa inyo, ang recovery o exposure na yan, unti-untiin natin, no? Dahan-dahanin natin yung kasi hindi pwedeng biglain yan na ka lang, magpipail ka lang, no? Kailangan mo na mag-establish sa utak mo na, ay po, nakarating na ako dun eh. Okay na yun. Susunod, pupunta ulit ako dun. Tingnan ko kung ano mararamdaman ko. Sa una talaga, gano'n, mahihirapan ka, iba yung pakaramdam sa gano'n. Pero sundan mo pa ng isa pang pagpunta dun. Kung ano pa mararamdaman, magle-lesson niya, magbababa ng bababa yan hanggang sa sanay ka ng gano'n. Kaya ko dati, no? Punta lang ako dyan sa Lugawan. Nagmamadali pa ako. Kuya, bilisan nyo. Tapos sabihin nung parang naiinis na sa akin kasi nagmamadali ako eh. Kasi nga, nakabike lang ako, no? Tapos sabihin nung ay, yan na. Tapos, sige, sa inyo na sukli. Bigla akong sisibat na sa punta ng pauwi na. Ganoon nangyari kasi sa akin noon. Kaya, sa katagalan, doon na ako kumakain minsan. O, alam ko na yung pagbabago. Alam ko na yung kaibahan ng dating ako sa ngayon, no? So, yun. Sana may kayo, no? Nagigets na yung point ko doon, no? Kasi nga, kailangan mo talagang haharapin yun, no? Masanay ka doon, ma-expose ka doon sa mga kinakatakutan mo dati, no? Ayun. Ganun ang pagharap, no? Ayun. Ito, last. Dami pa to, so, last na nga lang. Dapat sigurado lagi, no? Yan, isa pa yan, eh. Dapat sure, dapat perfect. Yan ang natin. Minsan, kailangan hindi ka magkakamali. Dapat sigurado lahat. Yan, isa pa yan, eh. Paano kung hindi, di ba? Paano kung hindi nasunod yung gusto mo? Di ba? Ano ka na naman, may inis ka. Yung inis na yan, maglalabas na naman ng something yan, no? So, sa part ng recovery, no, kailangan natin tanggapin na may mga nagkakamali, may mga nagpipail talaga, no? May mga hindi umaayon, may mga ganun talagang bagay, no? Kahit naman sa buhay, may mga bagay tayo na hindi naman umaayon talaga eh. Hindi para sa atin, no? So, tanggapin natin din yun kasi hindi naman pwedeng walang mali eh. Perfect talaga lahat, no? Kailangan din tanggapin natin
kung may pagkakamali o may kaibahan na hindi nasunod sa gusto mo, no? Kasi ganun ang ano eh, ganun talaga eh. Hindi lahat pwedeng perfect, no? Kasi pag nag-fail ka, alam mo, inaasahan mo na ganitong perfect ang mangyayari, tapos hindi naman, di ba? Kakaroon ka ng ano sa sarili mo, no? Ayan. So, yun. Ano sunod? So, all in all, no, kapatid, yung mga ganyang safety behavior na ginagawa, although marami pa naman eh, itong mga sinunod ko is, ano lang, ilan lang, no? Ilan lang sa mga nakaugalian na natin, no, na gawin kapag may something na na-anxious ka, or depressed, or something na ibang pakaramdam mo, no? All in all, no? Yan ang pumipigil sa paggaling mo, kapatid. Sa totoo lang, no? Kasi, na ano ka na dyan eh, nasasanay ka na ganyan, no? Kailangan mo, yan, lagi sinasabi sa inyo is pagbabago, no? Babaguhin natin kung ano yung nakasanayan natin, na alam nating ayun ang pumipigil, no? Kaya may rin na malaman nyo or sumagi sa isip nyo, ay, oo nga, no? Ano yung sinasabi ni Jay Montero, kaya pala na-anxious ako lagi. Yun. So, isang ano lang din naman to, isang parang pahaging lang din naman sa inyo na, although mahirap naman baguhin kung ganyan na, sanay ka na talaga na ganyan, no? Eh, wala na tayong magagawa, no? Kasi hanggat ginagawa mo yan, no? Hanggat patuloy mo pa rin inaano, tapos lagi ka na-anxious, lagi kang balisa, lagi kang ano, ayun na nga yung problema. So, ano yung dapat gawin? Ikaw na mismo gagawa ng paraan dyan. Kaya, maigi pa rin, may kaalaman tayo, no? Alam natin to, no? So, yun. Nagkakaroon tayo ng avoidance, no? Yan, lagi naman yan, no? Iniiwasan natin mga bagay na gusto natin, kahit alam natin hindi naman delikado. Yan. Kaya lalo siyang lumalakas, lalong tumatagal, no? Lagi natin iniisip na delikado to, ayoko na dito, ayoko na, ano. Yun. Ayaw mo nang mahirap, ayaw mo nang gusto mo madali lang, gusto mo ano lang yung utak mo lagi, no? Maayos, gusto mo laging ano. Eh, nasa anxiety disorder ka. So, ang paraan dyan, sa harapin mo talaga, no? Yan kasi yung way, eh. Ano pa bang gagawin mo, no? Kaysa naman iwasan mo ng iwasan, di harapin mo na lang kasi hindi naman siya delikado, no? Yung mga nakasanayan mo na pag-iwas, kung ano-ano mga ginagawa mo, no? Eh, wala tayong ano doon. Wala tayong magagawa kung paulit-ulit mo pa rin ginagawa, no? Kaya nga ako dati, sa ano, parang napagsawaan ko na, nakakasawa na rin. Harapin ko na nga lang, di ba? Naramdaman ako doon sa, pumunta ako ng butika, nakapila ako doon, ang tagal, no? Hinga-hinga. Nangingig daw, gusto ko na umuwi, di ba? Parang ganun yung pakaramdam ko. Hindi ito. Wala ito. Tapos maya mawawala naman siya. Yun, tuloy-tuloy. Hanggang sa pila pa rin, no? Yung haba kasi ng pila sa ni Mercury, no? Tapos pagdating dun, wala pala silang gamot. Di, wow. Uwi na naman ako. Hanap na naman ako ng iba sa mga pharmacy, no? So, ganun lang ang ano doon. Ganun lang ano. Kasi, itong mga naibabahagi ko sa inyo is base na rin sa buhay ko to, no? Mga kaunting mga kwento-kwento about sa akin, no? Kaya nakakatawa din, nakakapag-share ako sa inyo ng mga ganyan. Sa asawa ko, hindi naman ako nakapagkwento ng ganito, no? Sa inyo lang, no? Kasi alam ko din alam ko yung pakiramdam nyo, kaya marami nakaka-relate, no? Ito ang kwento ng buhay ko, kapatid, no? Kaya kung nahihirapan ka man ngayon, no? Tsaga-tsagain nyo lang, no? Kaya tingnan nyo, 30 minutes na tong video ko, no? Edit ko na lang para umiksi yung content. So yan mga kapatid, maraming salamat. Sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog na about sa mga safety habits o safety behavior na nakakasanayan na natin, no? So sana mabago nyo yan, no? Sana maobserbahan nyo rin din yung sarili nyo, no? Kaya ka na-anxious itong ginagawa mo. Tapos pag lumilipas, bumabalik, di ba? So kailangan natin siyang hindi basta hindi mo kailangan iwasan niya, kapatid. Kailangan mong harapin. Gaya nga sabi ni Clarice, no? Face your fear, no? Harapin mo siya kasi ayan ang way. Ayan ang paraan para makaano ka dyan, no? Kasi wala. Hanggat iniiwasan mo yan, ganun pa rin. Maulit at uulit ka, tatagal, lalakas. At sana mabago nyo na yung mga kasanayan nyo na hindi naman
Although, yung ginagawa nyo yan is ano naman, alam ko na gumiginhawa kayo, pero pansamantala lang. No? Kailangan natin dito is yung pangmatagalan. Yung, yung tipo na nanginginig ka na sa takot, no? Nanginginig ka na sa simptomas. Pero tuloy ka pa rin. Yun ang gusto kong matutunan nyo eh. Yung mga nararamdaman nyo siya sa ano, parang gustong gusto mo na umuwi. Pero hindi ka pwedeng umuwi kasi ito yun eh. Nandito ako sa point na ganito eh. So, okay lang. Hayaan mong manginig ka sa takot, no? Hayaan mong manginig ka sa kung ano man yung hirap ka na huminga, hilong-hilo ka na, ano? Okay lang yan kapatid. Walang nidudulot na ano sa yan. Hindi yan delikado. Yan lagi kong pinapaalala sa inyo, no? Kasi sa recovery, hanggat di mo na hanggat di mo nagigets na hindi siya delikado, hindi talaga siya delikado. Kasi hanggat pinaniniwalaan mong delikado siya sa'yo. So yan, maraming salamat mga pre! Ang haba kagad. Adios.